Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa, magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. The loving Christian, alam niyo po, one of the defining qualities of a disciple ay yung pong taglay-taglay niya, yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang puso. Yan po sinasabi ng John chapter 13 verse 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. At alam nyo po, the only way na makikita natin na tayo po'y tunay na alagad ng Panginoon kung taglay-taglay na natin yung kanyang pag-ibig sa ating pong buhay. Alam niyo po, maraming Christians, kaya hindi po sila nag-grow spiritually kasi nahihirapan po silang magmahal. Kaya itong pag-ibig, napakatagal pong ma-develop nito sa buhay ng maraming Kristiyano. At marami sa atin nakaka-stumble pa dahil hindi namumuhay ng may pag-ibig. So, bakit ko po nasabi yan? Even in the early church, kung naalala nyo yung church sa Corinthians or sa Corinth, napaka-gifted po nitong mga Kristiyanong ito. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi nila taglay-taglay yung pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3, namumuhay sila ng punong-puno ng pride, pagtatangi, meron pang immoralidad at meron pang politika sa loob mismo ng simbahan. Doon naman sa James chapter 2 verses 8 and 9, tinatalakay dyan ni Apostle James yung favoritism among Christians. Mas pinapaboran yung mga mayayaman kaysa doon sa mga mahihirap. At doon naman sa 1 John chapter 3 verse 15, tinatalakay din ni Apostle John yung mga Kristiyano naggalit sa kapwa nila Kristiyano. Namumuhay ng may galit sa kanilang puso sa kapwa nila kapatid. At doon naman sa Galatians chapter 2 verse 11 to 12, mapapansin nyo, even si Paul ay nirebuke niya si Peter. Kasi si Peter po ay hindi nakikitungo ng maayos sa mga hentil. Mas pinapaboran niya yung mga Hudyo. So in other words, dun pa lang sa early church, meron na pong problema. Yung mga Hudyo, yung mga hintil, yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, yung Kristiyano sa hindi kapwa Kristiyano. Kaya nagkakaroon na kaagad ng stumbling block, sa simbahan bago pa may palaganap ang mabuting balita. Nakakalungkot po yan. At nangyayari ba yan sa panahon natin ngayon? Nangyayari pa rin po. Marami pa rin mga Kristiyano, sila po'y nag-aaway-away, nagtatampuhan, nagkakagalit, nagsisiraan, nag-aagawan ng mga membro. At alam nyo na, hindi ko nababanggitin siguro yung mga problema ngayon. Alam nyo na yun, na kung saan makikita nyo, kapwa Kristiyano ay hindi namumuhay po ng may pag-ibig. Kaya para po maging totoong Kristiyano tayo o disciple ng Panginoon, paalala sa atin itong Colossians chapter 3 verses 12 hanggang 14. Sabi nga dyan sa English, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other. Forgive as the Lord forgave you. At kailangan po, be united in love. Yun po ang sikreto, para maipamuhay natin itong pag-ibig bilang mga totoong alagad ng Panginoon. Ang totoong disciple po, kailangan matuto niyang mahalin. Even yung mga hindi kaibig-ibig, yan ang tinuro ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, verse 44.
Mahalin natin yung mga nagpe-persecute sa atin, even yung mga kaaway natin, ipanalangin natin, ano po. At dapat hindi tayo nagpapakita ng favoritism. Ano po, pantay-pantay ang tingin natin sa tao. Walang mayaman, walang mahirap, no po, magkakaiba naman ang kulay ng ating balat o pinanggalingang kultura, ano po, dapat alisin natin yung barriers, yung mga bagay na nagiging hadlang sa paglapit ng isang tao sa Panginoon. Napakahalaga po niyan mga kapatid. Dapat tayo ang unang kakitaan ng pagmamahal sa ating pong kapwa kahit anuman ang kanyang background. Ano po? Kasi ganyan magmahal ang Panginoon. At dapat kakitaan din tayo ng pagpapatawad. Ano po? Huwag tayong magtanim ng hinanakit sa isa't isa. Ang sabi diyan, forgive as the Lord forgave you. Ano po? At mahalaga rin yung tayo ay instrumento ng pagkakaisa sa ating mga simbahan, hindi yung pagbabahabahagi, hindi yung pag-aaway-away or division. Dapat po lagi tayong instrumento ng pagkakaisa. At panghuli, mahalaga yung we should carry each other's burden. Pasanin natin yung problema ng ibang tao. Ano po, tumulong tayo, maging bahagi po tayo ng pagbabago. Ano po, ng buhay ng ibang tao. Kaya ang mga Christians, dapat po tayo yung mga nagpipray over, tayo po yung nagpipray for healing, ano po, tayo po dapat yung nagka-counseling, tumutulong, nag-i-encourage, ano po, at nag-share ng good news, ano po. Yan tayo. Ika nga, love in action. Tayo yung instrumento ng Diyos upang ipalaganap yung kanyang pag-ibig sa mundong ito. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Alam namin na napakahalaga pala ng pag-ibig sa buhay po naming mga Kristiyano. Ito ang palatandaan na kami tunay na alagad mo, Panginoong Hesus. Kaya turuan mo kaming magmahal sa bawat araw ng aming buhay. Mahalin namin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Huwag kaming mamimili ng pakikisamahan. Magpatawad kami. Matuto kaming umunawa. Huwag kaming magtanim ng sama ng loob. At gawin mo kaming instrumento ng pagkakaisa ng kapayapaan. Tumulong kami sa mga taong nahihirapan at gamitin mo kami, Panginoon, para ipalaganap ang iyong pag-ibig. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.